ano po ang klaro na? So usapin po muna ng presyuhan po ng imported rice. Ayun, malinaw na ang international market ng imported na rice ay bumaba at yung atin namang taripa dahil doon sa Executive Order 62 ay binaba ng ating mahal na Pangulo sa kagustuhan niyang maibaba ang presyo ng bigas from 35 to 15%, bumaba ng 20%. Pero malinaw na ang naging resulta, hindi naman nagbago yung presyo. So nakita namin doon na meron talagang nagsasamantala, merong kumikita at nung itanong nga na kung sino ba ang nakikinabang, ay mismong ang DA sinabi na ang nakikinabang ay ang mga importer or traders at hindi yung mga consumer na umaasa na bababa ang presyo ng bigas at naapektuhan din yung ating mga palay farmers sapagkat nawalan ng 12 billion na mahigit na revenue ang gobyerno na dapat ay magiging pang suporta, ayuda, pagpagawa ng kailangan na magsasaka ng palay. So, Congressman Nick, ilan ho bang hearing po ito ang gagawin po ninyo at sa inyo pong binabanggit, ultimong ilang kongresista, pareho po ng inyong sinasabi no, na hindi po na pagtagumpayan ng executive order yung kanyang mitiin, magkakaroon ho ba ng rekomendasyon na ito po'y bawiin na executive order? Paano po? Yung ating Executive Order 62 ay nakalagay do sa EO na yan na every 4 months dapat ay i-review yung EO 62 at dito malinaw na hindi naman naging epektibo, hindi nakinabang ang ating mga consumer. Kaya nga may sinasabi, ituloy na yung pagre-review at kaagad bawiin yung pagbaba ng taripa at ibalik sa 35% ang importation ng bigas. Dahil tamang-tama naman, merong darating na anihan pag ibinaba yung taripa and then bumababa naman yung presyo ng bigas sa merkado sa international market. So timing na rin at hindi na mapapagsamantalahan ng mga importer